Nagbabalik po ang umagang kay ganda. Oras po natin mga kabayan kong Filipino-Chinese. Chitnyam Chaphun 7:10 ng umaga. Bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig uusisain. Ilalahad sa publiko punto por punto. Gagamitin po natin sa talakayan ang bagong teknolohiya ng WARS o ito pong Wireless Audience Response System. Sa pamamagitan po nito, malalaman natin ang pulso ng ating studio audience. Simple lang po ang paggamit. Pipindutin lang po nila ang number 1 kung naniniwala o number 2 kung hindi naniniwala. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, naniniwala ba kayo na dapat makialam si Pangulong Aquino sa gulo sa Hacienda Luisita? Hati ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita dahil sa alok na compromise deal ng Hacienda Luisita Incorporated. Nakasaad dito na bibitiwan ng mga magbubukid ang dati nilang kaso laban sa pamunuan ng Hacienda, partikular ang hinihinging 4,000 hektarya at ang kapalit, bahagi ng 1,300 hektaryang lupa o shares ng Hacienda at financial package. Ayon sa unyon ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita, suhol ang financial package na iprinisinta ng Hacienda Luisita Incorporated sa mga magbubukid. Kaya may nanawagan na sa simbahan para harangin ang kasunduan. Nagtawag ng malawakang protesta ang mga magsasaka sa susunod na linggo. Naniniwala ba kayo na dapat nang makialam si Pinoy sa gulo sa Hacienda Luisita? Kasama po natin dito sa studio si Attorney Christian Munsod na kahit po may karamdaman ay pinaunlakan tayo. Sir, maraming salamat po at umagang kay ganda po sa inyo. At nandito rin po sa ating studio si Attorney Tony Ligon, ang tagapagsalita po naman ng isang grupo ng mga magsasaka. Tama po ba? O ng Hacienda Luisita mismo po? Ng Hacienda Luisita. Okay. Ganito po, gusto po naming may paliwanag nyo ng maikling-maikli. Ano po ba itong compromise deal na ito? Itong compromise agreement na to na pagkasunduan niya ng mga farm workers, beneficiaries at ng management. Bagamat alam natin na mayroong nakabimbing kaso, wala namang pinagbabawal sa ating batas na ang mga partidong nakapaloob dito ay mag-usap. Bagkus sabi nga natin, kahit sa barangay level at iba pang level ng tayo nagkakaasuntuhan, ay ini-encourage natin ang mga partido na magkasundo. Tama po yan. Ano po laman ng compromise agreement? Ang laman ng compromise agreement na kanilang dinesisyonan ay una, pwede silang manatili dito sa tinatawag na Stock Distribution Option or SDO na kung saan may-ari sila ng lupa sa loob ng kumpanya at kung kumita ang kumpanya kasama sila doon nakikita, nandun intact ang pag-aari ng lupa. Ang isang option naman, aalis na sila sa pag-aari sa kumpanya, makukuha nila yung katumbas na sukat ng lupa na of stock. Saan po ba galing yung sukat ng lupa na binabanggit po sa compromise agreement? Yung sino sukat bang pumayag doon? Pumayag po ba yung magkabilang Noong 1989 pa po na ipamahagi yung shares of, nagsimulang na ipamahagi yung shares of stock sa pamamagitan ng tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law. At yan ay nasasaayon sa lahat ng mga umiiral na batas at sa loob ng 16 na taon, walang nagreklamo, walang tumayo na sabi mali yan. Nitong nagkaroon ng order ang ating dating Secretary Pangandaman, sinasabing may notice of coverage. At para namang sabi siyempre ng ating management, biruin mo si Secretary Philip Elia Huico, si Secretary Miriam Defensor Santiago, nangasiwa sa pagkakaroon ng referendum, nung una 92%, pangalawa naging 96%, at ngayon, katunying, 98%. Ang gusto pa rin manatili sa Hacienda Luisita Incorporated at 2% lamang ang gustong umalis at magsarili na lupa. Attorney Christian, kayo po ba'y abogado ng mga ilang magsasaka po na hindi po pumapayag sa compromise deal? Bakit po, sir? Ano po bang rason? Well, siguro bumalik din tayo sa sinasabi niya, Tony Ligon. Hindi po totoo na walang nagsasabing yung stock distribution na yan ay tama. Kasi sa agrarian reform po, compulsory acquisition, voluntary offer to sell, voluntary land transfer. Doon sa tatlong paraan na yon, lang ang lupa mapupunta sa magsasaka. Pinasok ito yung stock distribution na hindi mapupunta ang lupa sa magsasaka. Bibigyan lang sila ng shares of stock sa corporation. Sabi ni Father Bernas noong 1989, questionable yan ang constitutionality yan. Sabi nung UP College of Law, questionable yan kasi yung lupa dapat nasa magsasaka. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, questionable yan. Di ba? Tsaka sabi niya, kaya siya napaalis nga dyan sa agrarian reform dahil kinwestiyon niya. So, hindi ho totoo na walang nagki-question dyan. Number 2,
Yung 1989 po, binigyan sila ng 1/3 ng kumpanya. Apo. Pero yung lupa na pinasok dyan, na 4,900 hectares, Apo. sabi sa kanila yon Mm. na 100% pag-aari yon ng mga magsasaka. Ipapasok sa isang korporasyon. Yung korporasyon na yon, ang kanilang shares, 33% lang. 1/3 lang ng korporasyon. Kasi daw, yung mga ibang assets ng korporasyon, 2/3. Yung daw kinontribusyon ng Cojuangco. Apo. So, yun mali na yun. So, umpisa pa. Bakit? Kasi yung halaga nung lupa na dapat sa farmers, sinabi 40,000 pesos lang per hectare. Opo. Ngayon, yung mga nilagay na lupa ng mga Cojuangco, mas mataas ang valuation, no? Tapos yung lupang ng mga farmers dapat sa libro ng Tadeco is 55,000 pesos per hectare, pero 40,000 lang. Apo. No? Kung kwentahin ninyo, alisin ninyo yung mga deductions, yung mga increase ng value nung dapat mga 48% Apo. ang pag-aari ng. O, isa na 'yon. Apo. Tapos sabi nila, kaya ginagawa yung stock distribution kasi mas maganda ang buhay ng mga magsasaka Sa ilalim pag ng sila isang sa ilalim ng isang plantation. Apo. Kasi daw, maliit yung 7,800 square meters bawat isang magsasaka. Apo. Okay. No. Ano ang nangyari? Ano po bang Sabi sitwasyon ng yung mga tao? 15 years daw, sabi nung Hacienda Luisita, 3 billion daw ang Apo. napunta dun sa mga farmer. Pero kung kwentahin ninyo yung 3 billion over 15 years, 20,000 a year lang yon bawat isang farmer. 1,600 a month. Opo. Yung ba mabubuhay ba yung magsasaka doon? Opo. Tapos sabi nila, kayo ay magkakaroon din ng kaparte doon sa net income Opo. ng Hacienda. kumpanya. Lugi eh. Opo. For 15 years So, sila ano? nagpapatakbo. Opo. Alright. Tapos ang ginawa nila, nagbili sila ng 500 hectares doon sa 4,900. Yung halaga ng 500 hectares na yon, 1.2 billion. 1.2 billion pesos. Opo. May kaparte ho ba yung Magkano magsasaka? po napunta sa farmers doon? 37,500,000. 3% Opo. lang. Okay. Okay. At saka yung sinasabi nila na 3% ang pag-aari ng mga magsasaka, ibibigay ba agad yun? Hindi po. Opo. Over 30 years. So, 1.1% a year ng pag-aari. Every year for 30 years bago nila makuha yung 33%. Opo. Sir, So ganito sabi po. ng mga farmers, wala naman kaming benepisyo dito. Sabi nila, kung ayaw nila nito yung stock distribution, gusto niyo bigyan namin kayo ng lupa. Opo. Ang ibibigay namin sa inyo, 1,363 square meters. Opo. Sabi ng mga farmers, hindi ba nung umpisa 7,800 dyan? Ba't lumaki? Paano 1,300 na lang ngayon? Na mas maliit pa doon sa nilagay namin. Sir, ganito po, no? Para po mas maintindihan. Gusto ko lang pong tanungin sa inyo ng diretsa. May kasama po bang deception o panlilinlang ang panig po ng Hacienda Luisita doon po sa mga magsasaka bago po gawin ito pong SDO na to? Marami pong deception ito. Ang history po ng Hacienda Luisita, yan po ang salaysay ng bayang Pilipinas. Opo. Na yung kukonte, silang may kapangyarihan sa marami, at yung kukonte ang may-ari ng 70-80% ng lahat ng assets dito sa ating bansa. Opo. Kung titingnan nyo ang Luisita, yan po ang microcosm kung bakit napakaraming mahirap, malaking disparities ng income and wealth. Opo. At yung mga mayaman at mga politically powerful, diririgodon lang nila Opo. yung leadership ng ating bayan. Okay. Ano po ang sagot Maraming- niyo, sir? maraming salamat, may Anthony. deception po. Doon po sa deception. Napakaswerte ko. Alam mo, kahapon narinig ko rin yung mga sinabi na yan dahil ang kaharap ko kahapon ang kanyang butihing may bahay, si Tita Winnie, na Opo. ginagalang natin. Una, yung sinabi ni Commissioner Monsod na may deception, ginagalang ko yung kanyang punano. Pero sa aking pananaw, napaka-irresponsable niyan kapag wala ka namang matibay na ebidensya ng pagsasabihan mo. Insulto po yun sa 7,400 na manggagawa na nagpasya.